Sabay-sabay na bumulusok at sumugod ang lahat ng mababangas na nilalang, na tila nagkakaisa sa hanggaring wasakin ang sinumang nakaharang sa kanilang daan. Sa tamang sandali ay maliksi at mataas na tumalon si Hanji habang nakahandang harapin ang paparating na kalaban, taglay ang buong lakas at kagustuhang ipagtanggol ang sarili at ang kasama. Malinaw sa kanyang mukha ang matibay na pasya at hindi matitinag na kalooban, wala nang puwang ang pag-aalangan at takot, at buong puso niyang tinanggap ang bigat at hamon ng pangyayari. Sa ibang pook, tinawag ng Panginoong Demonyo si Mudam na agad na tumugon at nakahandang makinig at sundin ang anumang ipapagagawa ng kanyang pinuno. Habang nagaganap ang pag-uusap ay patuloy ang matinding sagupaan sa kagubatan, bawat kilos ay mabilis at mapanganib, habang lalong tumitindi ang ingay at lakas na nagmumula sa naglalaban ng panig. Biglang nagtanong ang Panginoong Demonyo kay Mudam kung batid ba nito ang tunay na dahilan kung bakit ang pakikipaglaban ng isang musmos ay mas nakatatakot at mas mabigat kaysa sa gawa at kilos ng isang ganap na matandang tao. Siya rin ang sumagot sa sariling tanong at ipinaliwanag na ito ay dahil sa likas na katangian ng mga bata, hindi nila alam kung kailan dapat tumigil at magpigil, at handa silang ituloy ang hangarin hanggang sa dulo ng walang pag-aalala sa kahihinatnen. Binigyang diin pa niya na ito ang tiyak na dahilan kung bakit ang ganitong uri ng pakikitungo at pagkilos ay nagiging sanhi ng pangamba at takot para sa sinumang nakasasaksi at nakakaharap nito. Idinagdag niya na sa pananaw ng mga taong may ganitong kaisipan, ang anumang uri ng karangalan ay nananatiling karapat-dang parangalan at ipaglaban, kahit gaano man kalaki, kabilang at mabigat ang kapalit na kailangang ibigay at gawin. Sa huli ay ibinigay niya ang kanyang conclusion at pananaw sa sandaling matuklasan at matutunan ng isang tao ang tamang hangganan at katamtamang pamantayan habang siya ay gumagalaw at kumikilos na walang sapat na kaalaman at pangunawa, doon lamang masasabing ang musmos na kaisipan ay naging ganap na kaisipan ng isang may gulang at marunong na tao. Muling nagpakawala ng lakas at sabay-sabay na sumugod ang mga natitirang mababangas na nilalang. Agad na naghanda si Dongpil upang harangan ang daan at pigilan ang mga ito na makalapit. Nang makitang nasa panganib si Dongpil, mariing nagbabala si Hanji at ipinaalam na maging mapagmatsyag at mag-ingat sa paparating na hampas. Sa tamang sandali ay nagpakawala si Hanji ng matindi at makapangyarihang puwersa na nagmula sa kanyang bagong natutunang pamamaraan, na nagdulot ng malakas na pagsabog at kumislap na liwanag sa buong paligid. Ang buong lakas ng atake ay tuwirang hamampas at tumama sa lahat ng kalaban, na naging dahilan upang matamba at mawalan ng kakayahan ang karamihan sa kanila sa isang iglap lamang. Nang tuluyang hamupa ang makapal na usok at alikabok na dulot ng pagsabog, muling lumino ang tanawin at nakita nila ang naging kalagayan ng buong lugar. Bahagyang pinuna at pinaalalahanan ni Hanji si Dongpil na huwag nitong babawasan ang pag-iingat at maging laging handa sa lahat ng oras habang nasa gitna ng panganib, dahil dito ay natigilan at napatingin si Dongpil sa kanyang Panginoon na tila nahihiya at namamangha sa nangyari. Sa gitna ng kaguluhan ay nagbiro si Hanji at sinabing ang mga nakalaban nilang nilalang ay tila wala namang tunay na halaga at lakas kundi ang dami at bilang lamang. Habang binabawi ang hininga, namangha siya sa sariling galing, napansin niyang naging napakamadali, maayos at walang hirap ang patuloy na paggamit ng kanyang nilikhang sining, dahil sa ganyang antas ng kakayahan, naniwala siyang sa ganitong takbo ng pangyayari ay magiging posible na rin para sa kanya na tumungo at pumasok sa pinakaloob at pinakamalalim na bahagi ng natatanging kagubatan ng kawayan. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang iniisip ay agad niyang nakita ang pagdating ng panibagong kalaban na tila mas matulin at mas mapanganib kaysa sa mga nauna, mabilis niyang binigyang babala si Dongpil at inutusan itong lumikas at umiwas agad mula sa daanan nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan si Dongpil ng napakalakas na hampas, dahilan upang mawala ang kanyang balanse at ilipad siya ng malayo mula sa kinalalagyan. Matapos ang pagkakabagsak ay kitang-kita ang kanyang masamang kalagayan, dumudugo ang kaliwang kilay dahil sa matinding naging pinsalang dulot ng biglaang pag-atake. Labis na nabigla at nagulat si Hanji habang hindi mawari ang nangyari, hindi niya matukoy kung saan nagmula at paano nakalapit ng hindi napapansin ang bagong panganib na ito. Nang lumino ang paningin at makita ng lubos ang kaharap, sa una ay nagtaka siya dahil ang anyo nito ay tila kahawig ng isang kabayo. Ngunit agad na napagtanto niyang hindi ito karaniwang nilalang at hindi nararapat na tingnan ng basta-basta, hindi katulad ng naging pananaw niya noong nakaharap pa lamang sila sa dambuhalang manok na asul na bulaklak, batid niyang sa nakalipas na mga araw, ang patuloy na pakikipaglaban ni Dongpil sa iba't ibang mababangas na hayop ay naging daan upang lalong lumakas at tumaas ang antas ng kanyang panloob na lakas ng mabilis at labis na paglago. Dahil dito ay lalo siyang namangha at nabahala, kahit na ganyan nakalakas at matibay si Dongpil, nagawa pa rin itong pabagsakin at talunin ng nilalang sa pamamagitan lamang ng isang hampas. Malinaw na naging tiyak sa kanyang isipan na ang nilalang na ito ay higit na nakahihigit sa lakas at kapangyarihan kumpara sa lahat ng nakaharap at nakilala nila mula nang dumating sila sa pook na ito.
Habang nakaharap sa kalaban ay damang-dama at nararamdaman niya ang napakatinding damdamin ng pagkapuot at pagnanasang pumatay na nagmumula rito. Dahil sa bigat at antas ng kaharap, matibay na nagpasya si Hanji na mula sa simula pa lamang ay gagamitin na niya ang buong lakas at kakayahan ng walang pag-iimbak at pagpipigil, upang matugunan ang antas ng panganib na kanyang kinakaharap. Ngunit sa sandaling handa na siyang kumilos, biglang may naganap na kakaiba at hindi inaasahang pangyayari na naging dahilan upang matigilan siya at hindi matuloy ang kanyang balak. Nagkaroon ng matinding pagbabanggaan ng lakas at kapangyarihan na tila yumanig sa buong paligid. Sa lakas ng pagkakasalpok ay sumabog ang lupa at nagliparan ang mga kawayanan, habang ang makapal na usok ay tumakip sa tanawin at naging dahilan ng kawalan ng malinaw na paningin sa buong pook. Dahil matinding puwersang nabuo, ang sandatang hawak ni Hanji ay natangay at nawala sa kanyang kinalalagyan. Bumagsak ng malakas sa lupa na tuluyang nawala sa kanya. Habang humihingal at damang-dama ang kirot ng mga natamong sugat, napagtanto niyang ang bilis na kanyang naranasan kanina ay hindi pa ang buong kakayahan at pinakamataas na antas ng kilos ng kanyang kaharap. Naghahanda na muli ang nilalang sa pag-atake patungo sa kanya. Sa kabila ng hirap at pinsala ay nanatili siyang matatag at handang tumugon sa hamon, buong tapang niyang tinanggap ang darating na atake at siniguro na hindi na siya muling madedaya at mabibigla sa susunod na mangyayari. Ngunit sa biglang pagkakataon ay nabigla siya nang mapaansing hindi siya makagalaw gaya ng kanyang nais, hindi niya maunawaan kung bakit tila tumigil ang kanyang katawan at hindi sumusunod sa utos ng kanyang isipan at kalubanam. Agad na hinanap ang sanhi ng pangyayari at natuklasan ang matinding pinsalang natamo, ang kanyang kanang braso ay lubusang nasira at nawala ng kakayahan, kaya hindi ito makagamit ng lakas at magawa ang anumang kilos. Habang siya ay nakakulong sa kanyang masamang kalagayan, muling bumulusok at sumugod ang mabagsik na nilalang. Habang nakahiga at hindi makagalaw ng maayos, batid ni Hanji ang tindi ng panganib na kanyang kinalalagyan, sa kasalukuyang kalagayan ay hindi man lamang siya makapagpakawala ng kahit isang hampas at gawin ang anumang pagtatangka upang ipagtanggol ang sarili. Dumaloy ang pagsisisi sa kanyang kalooban habang binabalikan ang mga pangyayari, sa sandaling akala niyang maayos na ang lahat at nasa mabuting kalagayan, biglang dumating ang ganitong masamang kapalaran, mariing sinabi sa kanyang sarili na hindi dapat siya naging masiguro at nagbawas ng pag-iingat, lalo na't nasa loob sila ng mapanganib na kagubatan kung saan anumang sandali ay maaaring magbago ang takbo ng pangyayari. Habang nakatitig sa nakahigang biktima ay dahan-daang lumapit ang mabangis na nilalang, na handa ng kainin at tapusin ang buhay ni Hanji sa huling sandaling ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang lumipad ang isang matalas na sandata mula sa di kalayuan, na mabilis na humahampas papunta sa kalaban. Ang sandata ay tuwirang tumama sa katawan ng halimaw, na naging dahilan upang matigil ito sa kanyang gagawin. Agad na lumitaw at sumugod si Dongpil habang tinatawag at hinihikayat ang mabangis na nilalang na ilipat ang tingin at galit sa kanya, malinaw niyang ipinaalam na siya ang tunay na kaharap at huwag nang pansinin ang iba pang nasa paligid. Agad na binalingan ng halimaw ang kanyang bagong kalaban habang kumikinang ang matatalim na mata na punong-puno ng galit at pagnanasang Manaira. Nang makita ang ginawa ni Dongpil ay lalong nabahala si Hanji at tinangka siyang pigilan, batid niyang ang nilalang na ito ay labis na nakahihigit ang lakas at kakayahan, at hindi ito kayang talunin at harapin ng mag-isa kahit sino paman, lalo na sa kalagayan ni Dongpil. Sa kabila ng babala ay nanatiling matatag si Dongpil, mariing tinawag niya ang atensyon ng kalaban at ipinahayag ang kanyang matibay na pasya na handa siyang makipaglaban hanggang sa huling hantungan, at hindi siya atras hanggat hindi natatapos ang tunggalian. Napabuntong hininga ng malalim si Dongpil habang pinagpawisan siya sa matinding pagod. Mabilis na tumakbo si Dongpil kasabay ng kanyang malakas na sigaw sa takot habang hinahabol siya ng nilalan. Dahil sa matinding habulan, lalong nagalit at naging mabagsik ang nilalang. Umugang ng malakas ang halimaw habang napasingho at napadaing naman si Dongpil dahil sa pagod. Sadyang inaakit ang kalaban na sundan siya patungo sa lugar na kanyang pinili at inihanda. Sa tamang sandali ay malakas at mataas na tumalon si Dongpil paitaas. Habang nakatutok ang pansin sa tumatakbong kalaban ay buong lakas na tumalon din ang nilalang upang saluhin ito, ngunit sa halip ay nawala ng balanse at bumagsak ng napakalakas sa lupa habang nagpapakawala ng matinding ungol. Kasabay ng pagbagsak ng kalaban ay bumagsak din si Dongpil. Dahil sa lakas ng pagkakabagsak ay nayanig ang buong paligid, na naging dahilan ng pagguho at pagkabali ng maraming matitibay na puno ng kawayan na nakapaligid sa pook na iyon. Tinignan niya ang bumagsak na nilalang habang direkta sa katawan ng nilalang tuwirang tumama ang matatalim na kawayan na kahanda, na naging dahilan upang ito ay maipit ng mahigpit at tuluyang hindi makagalaw. Huminga ng malalim at bamaantong hininga si Dongpil habang unti-unting bumabawi ng lakas, at sinuri ang kalagayan ng nilalang upang malaman kung ito ay tuluyan ng natapos at wala ng buhay. Biglang namangha at nabigla si Dongpil nang masilayan ang hindi inaasahang pangyayari, dahil akala niya ay tapos na ang lahat at wala ng kakayahan ang kalaban na gumalaw pa.
Sa kabila ng bigat ng mga sugat sa katawan nito, dahan-daang iminulat ng halimaw ang kanyang mga mata at muling nagkaroon ng buhay. Bago pa man makagawa ng anumang kilos si Dongpil, nakapagpakawalan na ng matinding sigaw ang nilalang nang siyang ikinagulat ni Dongpil sa biglaang pangyayari. Habang nararamdaman ang kirot, hindi mapigilan ni Dongpil ang kanyang pagkamangha at galit, lubos siyang namangha sa matinding katatagan at kagustuhang mabuhay ng nilalang na tila hindi na matitinag kahit anuman ang mangyari. Lalo siyang nagalit at lalong tumindi ang kanyang galit nang maalaala ang nangyari, hindi niya matanggap na nagawa nitong saktan at pinsalain ang katawan ng kanyang Panginoon na itinuturing niyang napakahalaga at kailangang ingatan sa lahat ng oras. Sa init ng kanyang damdamin ay naisip niyang karapat-dapat lamang na agad itong parusahan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo bilang tamang ganti sa ginawa nitong kasamaan. Kasabay ng pagtaas ng galit ni Dongpil ay muling nagpakawala ng malakas at nakatatakot na hiyaw ang halimaw. Gayunman sa huli ay pinigilan niya ang sarili at nagpasya na huwag munang isagawa ang parusa, bagaman buong puso niyang nais itong gawin agad, ipinasya niyang ipagpapaliban na lamang ito sa ibang pagkakataon, ang pinakamahalagang layunin sa kasalukuyan ay ang kaligtasan ng kanyang Panginoon, kaya't kailangan niyang agad na lumayo at tumungo sa pook kung saan naroroon si Hanji. Nang makita siyang paparating, agad na tinawag ni Hanji ang pansin ni Dongpil upang ipaalam ang kanyang kinalalagyan, agad na naghanda si Dongpil na buhatin at ilayo ang kanyang Panginoon, ngunit tinanggihan ito ni Hanji at ipinaliwanag na kailangan lamang niyang tulungan na makatayo, nilinaw din niya na ang tanging nasira at hindi gumagana ay ang kanyang braso lamang, habang ang kanyang mga paa ay nananatiling malakas at buo pa rin ang kakayahan. Lumipas ang mahabang panahon na tumagal ng 8 buwan at ang tanawin ay lumipat patungo sa dakilang kapulungan ng mga matatanda na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng banal na samahan ng langit na demonyo. Sa loob ng malawak na bulwagang ito ay matatagpuan si Li Gunsong, ang pinakamataas na pinuno at namumuno sa buong kapulungan, habang humihinga ng malalim ay ipinahayag niyang lubhang mahirap at mabigat ang naging gawain at mga pangyayaring kanilang pinagdaanan sa nakalipas na panahon. Inalok ni Giyang na siyang pangalawang pinuno ng kapulungan ng mga matatanda, na siya na ang humalili at gumanap sa tungkulin, pinapurihan niya ang naging gawa at pagod ni Gunsong, at sinabing maaari na itong magpahinga habang siya ang mamamahala sa gawain. Nagpasalamat si Gunsong ngunit magalang na tinanggihan ang alok, ipinaliwanag niyang kapag nagpapalit-palit ng nagbabantay, maaaring magdulot ito ng pangamba at kawalan ng ginhawa sa taong kanilang binabantayan at pinangangalagaan, idinagdag pa niyang sapat na lamang ang 1 oras na pahinga at muling babalik siya upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin matapos ang panahong iyon. Pagkatapos ay ibinauling niyang ang usapan sa darating na panauhin at nagtanong kung ano kaya ang tunay na dahilan ng pagdalaw ng pinakamataas na pinuno ng angkan ng demonyong espada sa araw na ito, inamin ni Gunsong na maging siya ay walang tiyak na kaalaman at kasagutan tungkol sa bagay na ito. Gayunman, ibinahagi niya ang kanyang sariling hinuha dahil sa mataas na katayuan at bigat ng impluwensyang taglay ng taong ito, tiyak na may mahalaga at malaking bagay na nais niyang talakayin at ayusin kasama ang mga namumuno sa samahan, bukod pa rito ay binanggit niyang may narinig siyang kumakalat na balita na maaaring may kaugnayan sa pangyayaring ito. Ayon sa balitang kanyang natanggap, sinasabing nagsusumikap ang nasabing angkan na mapasama at matanggap ang kanilang panganay na anak bilang isa sa mga magiging alagad ng Panginoong Demonyo, dahil sa sinabi ay labis na nagulat at nagtatakang inulit niyang ang narinig na balita, tila hindi makapaniwala sa lawak ng hangarin ng nasabing pamilya. Muli ay binanggit ni Gunsong na maaaring hindi totoo at tumpak ang ganitong uri ng balita, ngunit sa pananaw niya, bagaman hindi ito matiyak, malaki ang tsansa na mangyari ito, nabanggit niyang 2 sa kasalukuyang mga alagad ay nagmula na rin sa pamilyang kabilang sa 7 dakilang angkan, kaya hindi ito lubusang maituturing na hindi inaasahan, higit pa rito, ayon sa kanyang paniniwala, kung susukitin batay sa katapatan at katapatan lamang, wala nang ibang pamilya na mas kapuri-puri at mas matatag kaysa sa angkan ng demonyong espada. Ipinaliwanag pa niya na dahil sa mataas na antas ng pagtitiwala na ibinibigay ng Panginoon sa kanila, tiyak na bibigyan sila ng natatanging konsiderasyon at mas mainam na pagtingin kumpara sa ibang mga kasapi at angkan. Bukod sa katapatan, kilala rin ang pamilyang ito bilang isa sa mga pinakadakilang pangkat sa buong samahan na nagtataglay ng pinakamalakas na puwersang panlaban at impluwensya. Gayunman, nagkaroon ng pag-aalinlangan siyang at nagtanong kung handa at nais pa ba ng Panginoon na tanggapin at sanayin ang isa pang bagong kasapi, dahil batid niyang 7 na ang kasalukuyang bilang ng mga taong nasa ilalim ng kanyang pamamatnubay at pangangalaga. Si Gunsong ay nanatiling maingat at walang matibay na sagot, sinabi niyang hindi siya makapagbibigay ng tiyak na hula at pasya dahil ang lahat ay nakasalalay lamang sa kagustuhan at pasya ng Panginoong Demonyo.
Sa simula ay sinang-ayunan ito niyang, ngunit agad din niyang idinagdag ang isang pahayag na naglalaman ng malalim na kahulugan at kaisipan, bagaman maaaring magkaroon ng pagbabago at pagdaragdag, sa huli ay mananatili pa rin ang bilang na 7 gaya ng dati, dahil sa misteryosong sinabi ay agad na nagtanong si Gunsong upang linawin ang kahulugan nito at kung ano ang nais ipahiwatig niyang. Bilang sagot sa tanong ni Gunsong, binanggit niyang ang pangalan ng ikatlong ginoo na siyang naging sentro ng kanyang kaisipan at hinuha. Ibinahagi niya ang kasalukuyang kalagayan at pinagdaanan ng binata, matapos masalanta ng pagbara ng masiglang lakas ay tuluyan niyang nawala ang lahat ng kakayahan at galing sa pakikipaglaban, at sa kasalukuyan ay naninirahan at nakatalaga sa mapanganib na natatanging kagubatan ng kawayan, binigyang diin din niya na sa ganitong kalagayan, masasabing napakalayo pa ng kanyang mararating at halos wala siyang pagkakataong manguna sa anumang tunggalian at pagpapaligsahan. Agad na nagbabala si Gunsong at sinabing ang ganitong uri ng pananalita ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng masamang kahihinatnan para sa sinumang magsabi at makarinig nito. Ipinaliwanag niyang ang bigat ng sitwasyon, batid nilang pareho ang tindi ng panganib na nakapaloob sa nasabing lugar, at walang sino man ang makapagsasabi kung kailan at kung makababalik pa ba ang ikatlong ginoo mula sa kanyang pagkakatalaga, kung sakaling hindi siya bigyan ng pahintulot at utos ng Panginoong demonyo, maaaring hindi na siya makalalaya at mananatili roon ng mahabang panahon. Sa pinakamasaklap na hinuha, binanggit niyang ang nakatatakot na posibilidad na ang binata ay tuluyang maiiwan at makukulong sa loob ng kagubatan habang buhay, nang hindi na muling nakikita ng sinuman. Hindi na pinatuloy ni Gunsong ang usapan nang marinig ang mga salitang iyon, at mariing pinatigil siyang upang huwag nang magdagdag pa ng masasabing lalong magpapabigat sa usapin. Mahigpit niyang ipinaalala na huwag nang magsalita ng higit pa at itigil agad ang ganitong uri ng pag-uusap, binigyang diin niya na kung sakaling may ibang makarinig at makaalam ng kanilang pinag-uusapan, tiyak na magkakaroon ito ng matitinding kahihinatnan na makapipinsala sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag din niya ang tunay na dahilan kung bakit ipinadala ang ikatlong pinuno sa nasabing lugar, sa lahat ng kasapi ng kapulungan, siya ang itinuring na pinakamalakas, pinakamarunong at pinakaangkop na makatiis at makayanan ang mga katangian at panganib na nasa nasabing kagubatan, ang lahat ng ito ay isinagawa alinsunod sa tiyak na utos ng pinuno ng kapulungan ng mga matatanda, at alam din ng lahat kung gaano kahalaga at kung paano pinahahalagahan ng kanilang pinuno ang nasabing pinuno at ang kanyang kakayahan. Isang kasapi na nasa ilalim ng pamumuno ang dahan-daang lumapit at humingi ng pansin, na nag-aalangan at maingat na nagsalita upang hindi makagambala sa kasalukuyang usapan, agad naman siyang tinugon ni Gunsong at tinanong kung ano ang nais niyang sabihin. Nang makakuha ng pahintulot ay ibinalita ng nasasakupan ang kanyang mensahe ng may bahid ng pagkamangha at hindi paniniwala, sinabi niyang ang ikatlong pinuno ay kasalukuyang nasa labas at nagnanais na makipagkita at makipag-usap sa kanya. Labis na nagulat si Gunsong nang marinig ang balita at agad na iniutos na ipasok agad ang bisita ng walang pagkaantala, dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ng taong matagal nang nasa malayong pook. Dahan-daang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan na nagbigay daan sa pagpasok ng bagong dumating na panauhin. Dahan-daang pumasok ang mga paa ng bisata sa bulwagan. Matapos makapasok ay magalang na yumuko at nagpakilala si Dongpil, habang ipinadama ang kanyang paggalang at katapatan bilang ikatlong pinuno ng kapulungan ng mga matatanda. Agad na nabigla at hindi makapaniwala siyang sa damdaming nagmumula sa kanyang kaharap, tila hindi siya makapaniwala sa nakikita at nararamdaman, lalo na sa matindi at nakatatakot na hanggaring pumatay na bumabalot sa buong pagkatao ni Dongpil. Patuloy siyang nagtataka at nagdududa kung ito ba ay tunay na si Dongpil na kilala nilang lahat, ang damdaming nagmumula sa kanya ay napakalakas at masidi na tila hindi na ito kayang pigilan at itago pa sa sinuman, lalong nadagdagan ang kanyang pagkalito habang iniisip kung ano kaya ang mga pangyayari at karanasang naganap sa loob ng natatanging kagubatan ng kawayan na nagdulot ng ganitong malalim na pagbabago sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang lahat ng pagbabagong ito ay naganap lamang sa loob ng 8 buwan na panahon, na tila napakamaikling panahon para sa ganitong antas ng paglago at pagbabago. Ang tanawin ay lumipat patungo sa labas ng gusali kung saan masisilayan ang malawak na lupain at ang mga nakapaligid na tanawin na nagpapahiwatig ng katahimikan at kasiglahan ng lugar. Ipinakita ni Gunsong ang mga nakahandang gamit at tanong kung ang dami at kalidad nito ay sapat na para sa layunin ni Dongpil. Kinumpirma ito ni Dongpil at taos-pusong nagpasalamat dahil sa pagbibigay ng kailangang bagay at mabuting pagtugon sa kanyang kahilingan. Gayunman, nanatili ang pagtataka sa isipan ni Gunsong, kaya tinanong niya kung ano ang tiyak na gagawin at layunin ng pagkuha at paggamit ng mga dahon ng tsaa mula sa punong tumubo sa ilalim ng yungib na kilala sa pagiging bihira at espesyal na uri ng halaman.
Ipinaliwanag ni Dongpil na ang kanyang ginagawa ay pagsunod lamang sa utos ng kanyang Panginoon, mahigpit siyang inutusan na siguraduhing makuha at maiuwi ang mga hinihinging bagay, dahil dito ay pinuri siya ni Gunsong at sinabing talagang tapat at masigasig siya sa kanyang tungkulin. Tinugon ito ni Dongpil at sinabing para sa kanya, ang bawat pagsisikap at hirap na kanyang dinaranas ay may katumbas na kaginhawahan para sa kanyang pinaglilingkuran, kaya't buong puso niyang tinatanggap at pasan ang lahat ng ito bilang kanyang tungkulin at pananagutan. Inihayag ni Gunsong ang nais niyang mangyari na sana ay magkaroon sila ng pagkakataong magkasama, uminom, at magkwentuhan upang mapag-usapan ang mga naging pangyayari sa mahabang panahong hindi nagkikita, ngunit humingi ng paumanhin si Dongpil dahil hindi niya ito magagawa sa kasalukuyan dahil sa bigat at pagmamadali ng kanyang tungkulin. Naintindihan ito ni Gunsong at sinabing wala silang magagawa kung talagang kinakailangan siyang magmadali at gampanan ang ipinagkatiwala sa kanya, bagaman batid niyang hindi madali ang kanyang pinagdaraanan, naniniwala pa rin siya sa kakayahan ni Dongpil na magtagumpay at magampanan ng mahusay ang kanyang gawain, bilang panghuling paalala ay pinayuhan siya niyang na laging mag-ingat at pangalagaan ang sarili saan man siya magpunta. Bilang tugon ay binalik din ni Dongpil ang kagustuhang maging ligtas at nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga nakatatandang kasamahan, bago siya tuluyang lumisan. Matapos ang maikling pagpupulong at pagpapalitan ng mensahe ay tumalikod na siya at umalis mula sa kinaroroonan, upang muling ipagpatuloy ang kanyang sinimulang misyon. Nang makaalis ay tinanong niyang si Gunsong kung naramdaman at napansin din ba nito ang kakaibang pangyayari, kinumpirma ito ni Gunsong at inamin na siya rin ay nakaramdam ng parehong bagay, muling binanggit niyang na kahit anong gawin niyang pag-isip at pagsusuri, ang tindi at uri ng nakamamatay na damdaming nagmula kay Dongpil ay hindi karaniwan at malayo sa nakasanayan nilang makita at maramdaman. Ibinahagi ni Gunsong ang kanyang pananaw at hinuha sa kanyang palagay, ang ganitong pagbabago ay tanda lamang na ang buhay na kanyang pinamumuhay ay punong-puno ng panganib at papalapit sa kamatayan sa bawat sandali, bagaman nakalulungkot na isipin ang ganitong kalagayan, siya ay nabubuhay pa rin, malakas at walang nakikitang pinsala sa katawan, na siyang pinakamahalagang bagay sa lahat. Gayunman, hindi maalis ang pangamba niyang at nagtanong kung tiyak na makakayanan at malalagpasan ni Dongpil ang lahat ng pagsubok na naghihintay sa kanya, matatag na sumagot si Gunsong na kung ang kilala niyang katangian at katatagan ang pagbabatayan, tiyak na makababalik siya na mas malakas, mas matibay at mas mahusay kaysa noong siya ay umalis, ito ang matibay niyang paniniwala at pag-asa. Matapos ang lahat ay muling naglakbay si Dongpil patungo sa malayong natatanging kagubatan ng kawayan, upang ibalik ang nakuha at ipagpatuloy ang kanyang tungkulin sa tabi ng kanyang Panginoon. Mabilis na tumakbo si Dongpil habang tinatahak ang daan pabalik, na tila hindi napapagod at sanay na sanay sa mahahabang paglalakbay. Habang tumatakbo ay damang-dama niya ang magaan na pakiramdam sa buong katawan, batid niyang mas malakas at mas matatag na siya kumpara sa kanyang sarili noong 8 buwan na ang nakalilipas. Sa kanyang pag-iisip, iniuugnay niya ang ganitong paglago at paglakas sa lahat ng matitinding karanasan at pagsubok na kanyang pinagdaanan sa loob ng natatanging kagubatan ng kawayan, ang mga iyon ang naging daan upang tumaas ang antas ng kanyang kasanayan at makamit ang mas mataas na antas ng kakayahan sa pakikipaglaban. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay bigla siyang natigilan ng makarinig ng kakaibang tunog na hindi akma sa karaniwang naririnig sa paligid. Agad siyang huminto sa pagtakbo, ibinawling ang tingin sa pinanggalingan ng tunog, at masusing pinakinggan ang bawat kilos at galaw sa kanyang paligid. Tiyak ang kanyang nadama at narinig, may gumagalaw na nilalang at bagay na malapit sa kanyang kinalalagyan na tila palihim na lumalapit at kumikilos. Agad na pumasok sa kanyang isipan na maaaring isa itong mabangis na hayop at kalaban na naghihintay ng pagkakataong sumalakay. Batay sa bigat at pagkakapare-pareho ng yabag na kanyang narinig, tiyak niyang hindi ito kabilang sa uri ng mga nilalang na tinatawag na Xingxing na kanyang nakaharap at nakilala noon pa man. Habang patuloy na nakikinig ay nalaman niyang dahan-dahan ngunit tiyak na lumalapit ang hindi nakikitang nilalang, kaya't inihanda niya ang sarili para sa posibleng sagupaan. Matibay na nagpasya siyang sa sandaling lumitaw at magpakita ito ng lubos, gagamitin niya ang buong lakas at kakayahan upang agad itong talunin at wakasan ng hindi nagpapaligoy-ligoy. Biglang nagtataka at natigilan si Dongpil nang magbago ang tunog at damdaming kanyang nararamdaman, dahil tila hindi na ito katulad ng inaasahan niyang panganib. Nang lumino ang tanawin at makita kung sino ang nasa harapan na kasalukuyang may binubuhat na nilalang, halos hindi siya makapaniwala at biglang nabigla nang makilala ang kanyang pinakamahalagang pinuno. Sa kabilang panig ay ganoon din ang naging reaksyon ni Hanji, agad siyang natigilan at napatingin sa dumating, dahil hindi niya inaasahan ang kanyang pagdating sa ganitong oras at lugar.
Bahagyang nagalit at nagsalita si Hanji dahil akala niya ay mas matatagal pa ang pagkawala nito, naalala niyang malinaw ang kanyang utos na maglaan ito ng sapat na panahon upang makipagkita at makipagkwentuhan sa mga kasamahan. Sa kabilang banda ay gulat din at hindi makapaniwala si Dongpil, dahil matatag ang kanyang paniniwala na habang wala siya ay mananatili at magpapahinga ang kanyang Panginoon sa ligtas na hardeng kawayan ng lungsod. Lalo siyang nabahala at naging mainit ang kalooban nang makita ang natapos na labanan, muling nakahuli at nakataga ng isa pang uri ng mabangis na nilalang na tinatawag na Loshu, mariing ipinahayag ang kanyang pangamba na lubhang mapanganib ang ganitong gawain, at labis siyang nag-aalala na baka sakaling magkaroon ng masamang mangyari at masugatan si Hanji. Magaan at simpleng ipinaliwanag ni Hanji ang pangyayari, dahil sa labis na pagkabagot ay nagpasya siyang lumabas ng tirahan, at sa di sinasadyang pagkakataon ay nakita niyang gumagala at nagpapahinga ang nasabing nilalang. Dagdag pa niya na hindi niya ito maaaring palampasin at hayaang dumaan lamang, dahil tuwing nakikita ang ganitong uri ng hayop ay bumabalik ang masamang alaala at galit mula sa nakaraang masalimuot na sagupaan. Nang matapos ang paliwanag ay nagbiro siya at sinabing ang hapunan nila sa gabing iyon ay magiging karne mula sa nasakop na nilalang, kasabay nito ay ibinigay ang simpleng utos na pagbalik, kailangang hugasan at ihanda ni Dongpil ang mga kagamitang gagamitin sa pagluluto at pagkain. Sandaling nanahimik si Dongpil habang natulala sa sinabi, at matapos ang maikling katahimikan ay muling nagsalita upang ibahin ang paksa at ibaling ang pansin sa ibang bagay. Mariing hiling at pakiusap niya na tanggalin na ni Hanji ang takip at benda na nakapulupot sa kanyang kanang bisig, batid at malinaw sa paningin ni Dongpil na ang pinsala ay lubusan ng gumaling at wala ng dahilan upang manatili ang takip, kaya't masigasig niyang hiniling na wakasan na ito agad. Bilang tugon ay nagkunwari si Hanji na masakit pa rin ang kanyang braso habang nagsasalita ng mahinahon at parang musmos, saka siya humiling na maaari bang ayusin at ihanda ni Dongpil ang kanyang hihigan para sa gabi. Patuloy na nagkunwaring masakit pa rin ang kanyang braso ni Hanji, at hilingin na siya ay pakainin dahil di umano ay hindi niya magawa ang gawaing ito ng mag-isa. Hindi nagtapos doon ang kanyang pagpapanggap, muli siyang nagsalita at tinawag si Dongpil na nasa labas, na humiling na linisan at ayusin siya dahil sa sinasabing hindi paggalaw ng kanyang nasaktang bahagi ng katawan. Habang naghihintay ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang pagtatantya sa naging takbo ng mga pangyayari, napaisip siya kung hindi ba siya naging labis na mapaggamit ni Dongpil sa nakalipas na ilang buwan. Inamin din niya sa sarili na sa loob ng 8 buwang iyon, naging lubos na maginhawa, masagana, at walang alalahanin ang kanyang pamumuhay dahil sa masigasig na paglilingkod ni Dongpil. Ang tanawin ay lumipat palabas ng silid kung saan masisilayan ang malawak na kalupaan at ang payapang kapaligiran na nakapaligid sa kanilang tirahan. Sa labas ay makikitang abala sa gawain si Dongpil habang malalim na nagmumuni-muni at binibigat ang lahat ng kanyang nakita at naranasan nitong mga nakaraang araw. Habang nagtatrabaho ay muling nagbalik sa kanyang isipan ang naging kakayahan at paglakas ng kanyang Panginoon, na lalong nagdulot ng pagkamangha at paggalang sa kanyang puso at diwa. Hindi siya makapaniwala na nagawang talunin at wakasan ng binata ang isang Loshu ng mag-isa lamang, tila hindi kapani-paniwala at mahirap paniwalaan na ang parehong taong ito ay nakaranas noon ng matinding pagbara ng masiglang lakas na halos tumapos sa kanyang kakayahan, ngunit batid din niyang ang buong lugar na kanilang kinaroroonan ay puno ng iba't ibang uri ng mababangas na nilalang na hindi kayang talunin at pigilan kahit ng mga pinakamahuhusay at pinakamatitibay na dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban, dahil sa bigat ng panganib, naging tiyak sa kanyang isipan na hindi sapat at hindi dapat tumigil lamang siya sa pagiging tagapagbantay at tagapag-ingat, kailangan niya maging higit pa rito upang matiyak ang kaligtasan at tagumpay ng kanyang Panginoon. Sa loob naman ay nakatuon ang isip ni Hanji sa kanyang pagsasanay. Sa di inaasahang sandali ay may naganap na kakaibang pangyayari na hindi karaniwan at nagdulot ng pagbabago sa agos ng enerhiya. Kapag tapos nito ay hum-open na ang kanyang enerhiya at dahan-dahan na nang bumalik si Hanji sa dati. Nang matapos ang kanyang ginagawa ay lumapit si Dongpil at nagtanong kung tapos na ba ang ginagawa at iniisip ng kanyang Panginoon. Dahil sa biglaang paglapit at pagsasalita, nabigla at nagulat si Hanji at inamin na talagang kinilabutan siya sa biglaang paglitaw ni Dongpil. Habang nanunumbat ay nagtatakang nagtanong si Hanji kung ano na naman ang nais sabihin at ipaalala ni Dongpil, binanggit din niyang ang anyo at tingin nito ay tila mas nakatatakot at mas mabigat pa kaysa noong panahong kapwa sila nasa loob ng natatanging kagubatan ng kawayan, lalo na ngayong nakadilat ng buo ang kanyang mga mata at tila tumatagos sa kaluluwa ang tingin. Mahinahon ngunit mariing ipinaalala ni Dongpil sa kanyang pinuno na bagaman batid niyang mataas na ang antas ng lakas at kakayahan nito, mayroon silang dating kasunduan at pangako na hindi siya pupunta at papasok sa mga lugar na kilala bilang mapanganib kung wala siya sa tabi upang tumulong at magbantay. Bamantong hininga si Hanji habang pinag-iisipan ang sinabi ni Dongpil, inamin niyang hindi alam kung ano na ang gagawin dahil sa kanyang palagay ay unti-unti na siyang nauubusan ng panahon para sa kanyang mga layunin.
Dahil sa sinabing ito ay lalong nagtaka si Dongpil at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Hanji at kung bakit niya nasabing nauubusan na siya ng oras. Napagtanto ni Hanji na tila wala pa namang nalalaman at naririnig si Dongpil tungkol sa bagay na ito. Ipinaliwanag niya ang tunay na kalagayan ng kanilang kinaroroonan. Ayon sa kanyang pananaw at natutunang kaalaman, ang pook na ito ay kasalukuyang nagiging lubhang mapanganib para sa sinumang mananatili rito. Agad niyang itinama ang kanyang sinabi at nilinaw na hindi pa ito lubusang mapanganib sa kasalukuyan, ngunit tiyak at hindi maiiwasan na darating ang panahon na magiging ganap na nakamamatay at mapanganib ang buong lugar. Lalong nabaalisa si Dongpil at humingi ng mas malinaw na paliwanag upang lubusang maunawaan ang ibig sabihin at kahulugan ng mga salitang ito. Sa halip na sumagot agad ay tumingin sa paligid si Hanji at binanggit na talagang punong-puno ng hiwaga at lihim ang buong lupang ito na kanilang tinatahanan. Sinimulan niyang ibigay ang paliwanag at sinabi na dahil sa labis na kasaganaan at tindi ng espiritual na lakas na likas na umiiral sa buong kapaligiran, hindi lamang ito nagiging sanhi ng paglago ng mahiwagang uri ng halaman at paglitaw ng mga hayop na nagtataglay ng natatanging kapangyarihan. Ipinagpatuloy ni Hanji ang kanyang paliwanag at binanggit na bukod sa mga nabanggit na epekto, ang matinding dami ng espiritual na lakas ay nakapagpapabago rin sa katangian at kalagayan ng katawan ng sinumang nakatira at nananatili sa lugar na ito. Binigyang diin din niya na kahit na nagbuhos sila ng sapat na pagsisikap at pagtitiyaga sa kanilang pagsasanay at pakikipaglaban, mayroong bagay sa kanilang paglago na tila hindi lamang bunga ng kanilang sariling gawa at kakayahan. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang antas ng lakas at paglago na kanilang natamo ay masyadong mataas at mabilis, na malinaw na hindi karaniwang nakakamit at naaabot sa loob lamang ng 8 buwan na panahon, gaano man kalaki ang gawang pagsisikap. Habang sinasabi ito ay itinoon ni Hanji ang pansin kay Dongpil sa katabi, at ipinakita ang tindi at antas ng kapangyarihang nakapaloob sa buong pagkatao ni Dongpil bilang patunay sa kanyang sinasabi. Batay sa lahat ng kanyang napansin at natuklasan, idiniin ni Hanji na ito ang tunay na sanhi ng panganib, ang labis at napakaraming dami ng enerhiya ay nakamamatay at kasing mapanganib din ang kawalan at kakulangan nito. Ipinaliwanag pa niya na bagaman ang mga halamang kawayan at mga mababanggas na nilalang ay matagal nang nabuhay dito at lubusang nakasabay at nakapag-ugat sa likas na kalagayan ng kapaligiran, hindi ito pareho sa kalagayan ng mga tao na ibang nilalang at may ibang katangian ng katawan at kalikasan. Upang mas lubusang maunawaan ni Dongpil ang kanyang ibig sabihin, nagtanong si Hanji kung ilang panahon kaya ang kinakailangan upang ganap na gumaling ang kanyang braso matapos itong masira at mawala ng kakayahan. Agad na napagtanto ni Dongpil na tila wala na talagang anumang kapansanan at natitirang sakit sa nasabing bahagi ng katawan. Sa kanyang palagay at karanasan, dahil sa tindi ng pinsalang natamo kung saan nabali at naalis sa tamang pwesto ang buto at kasukasuan, kailangan ito ng mahabang panahon at hindi kukulangin sa 2 buwan bago maging buo at malakas muli gaya ng dati. Ngunit itinama ito agad ni Hanji at sinabing labis na mali ang kanyang hinuha, sa katotohanan ay tumagal lamang ng 1 linggo bago ito ganap na gumaling at magkaroon muli ng buong lakas. Dahil sa sinabi ay labis na namangha at hindi makapaniwala si Dongpil, idinagdag pa ni Hanji na maging ang mga sugat at pinsalang natamo mula sa pakikipaglaban at pagtalo sa nakatatakot na Luozu ay nawala at gumaling ng lubusan sa loob lamang ng wala pang 2 oras. Sa huli ay ibinauling niya ang tanong ni Dongpil at tinanong kung sa tingin ba nito ay karaniwan, likas, at dapat na mangyari ang ganitong uri ng bilis at paraan ng paggaling ng katawan ng tao. Sinimulan ni Hanji ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng pagbanggit sa likas na katangian ng katawan, kapag nasugatan at nasira ang balat at laman, may likas na kakayahan ang tao na unti-unting ayusin at ibalik ang kalagayan nito sa dati. Ngunit ibinauling niya ang usapan sa ibang aspeto at nagtanong kung ano ang magiging kahihinatnan kapag ang likas na prosesong ito ay pinabilis ng labis at tinawid ang karaniwang hangganan ng katangian ng tao. Lalo niyang pinalalim ang tanong at ipinaliwanag ang mas malubhang posibleng mangyari kung magpapatuloy pa rin ang pagpapagaling at paglakas ng katawan kahit na lubusan na itong gumaling at nasa mabuting kalagayan, tiyak na magkakaroon ito ng matinding epekto at masamang kahihinatnan para sa sinumang makaranas nito. Kasabay ng kanyang pagsasalita ay biglang narinig ang malakas na lagaslas at ugong na tila pagsabog. Walang pag-aatubiling ibinigay ni Hanji ang tiyak na sagot at conclusion, kapag nangyari ang ganitong kalagayan, ang katawan ay hindi na makapagtatagal at tuluyang sasabog dahil sa labis na bigat at dami ng lakas na nakaimbak sa loob nito. Dahil sa tindi at bigat ng natuklasan at narinig, napalunok at labis na nabahala si Dongpil habang nabibigatan siya lahat ng sinabi ni Hanji.
Ito ang tunay na kalikasan at katangian ng natatanging kagubatan ng kawayan, ayon sa kanyang paliwanag, hanggang sa tiyak na antas ay nakabubuti ito at nakatutulong sa paglakas at paglago, ngunit sa huli ay hindi kayang tiisin o pagtiyagaan ng katawan ng tao ang ganitong uri ng kapaligiran at kalagayan, dahil dito ay nagtanong si Dongpil kung ang ibig sabihin nito ay lalong tumitindi at lumalakas ang kapangyarihan na nagbibigay galing sa buong pook na ito. Itinaman ni Hanji ang kanyang pagkakaintindi at nilinaw na ang pinagmumula ng lahat ay ang napakaraming espiritual na lakas na nakapaloob sa buong kagubatan, ayon sa kanyang natuklasan at naitentiya, sa loob lamang ng 2 at 3 buwan ay lalong titindi at lalakas ang agos ng kapangyarihang ito hanggang sa puntong hindi na ito makakayanan at matitiis ng sinumang tao na mananatili rito, dahil sa bigat ng pangyayari ay mariin niyang ipinaliwanag na kinakailangan nilang lisanin agad ang lugar na ito kung nais nilang manatiling buhay at hindi masawi sa ganitong masaklap na paraan. Gayunman ay naging mabagal at nag-aalangan si Dongpil, ipinaalala niya ang mahigpit na tuntunin na nagsasabing ipinagbabawal ang pagbabalik ni Hanji sa kanilang tahanan hanggat hindi nagbibigay ng malinaw na pahintulot at utos ang Panginoong Demonyo. Sa halip na magalit at mabahala ay gumuhit lang siya ng mahiwaga at puno ng kahulugang ngiti sa mukha ni Hanji. Nilinaw ni Hanji ang tunay na nilalaman ng utos ng Panginoong Demonyo, ang kanyang tanging ipinagagawa ay ang pagpunta at pananatili sa natatanging kagubatan ng kawayan, ngunit hindi naman nagtakda ng tiyak na panahon at hangganan kung kailan siya kailangang bumalik at tapusin ang tungkulin. Tinatanong ni Hanji kung talaga bang ito ang kanyang paniniwala na sa loob ng 8 buwan ay pinagtiisan niya ang hirap at panganib sa lugar na ito dahil lamang sa kagustuhan at pasya ng pinakamataas na pinuno, ganoon din ang naging reaksyon ni Dongpil, lubos siyang nagulat at hindi makapaniwala, dahil matagal na niyang inaakala na ito ang tiyak na dahilan at tunay na kalagayan. Ipinaliwanag pa ni Hanji na sa simula pa lamang, ang pangyayaring ito ay hindi parusa at paratang, sa halip ay pinagbigyan lamang ng Panginoong Demonyo ang kanyang sariling kahilingan at nais. Ayon sa kanyang pahayag, ang lugar na ito ay itinuring niyang pinakaangkop at napakagandang pook kung saan makahihinga siya ng maluwag, makakapagpahinga at makakalayo sa masikip at magulong kapaligiran ng kabisera. Muling nagduda at nagtanong si Dongpil kung tama ba ang ganitong paraan ng pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa pangyayari at utos mula sa pinakamataas na kapangyarihan. Mula sa simpleng usapan ay ibinalling ni Hanji ang paksa sa kanilang susunod na hakbang at layunin, sa kanyang pagtatantya, kapag nagtagumpay silang talunin ang 2 pang malalakas na nilalang na nagbabantay sa daan, makakarating sila sa pinakagitnang bahagi ng kagubatan na hindi pa nila natutuklasan at napupuntahan kailanman. Binanggit din niya na sa lugar na ito matatagpuan ang pinakamataas na antas at pinakamahalagang uri ng mahiwagang kawayan na siyang inaani at kinukuha ng mga pinuno ng samahan para sa kanilang sariling pangangailangan at gamit. Dahil sa mga balitang ito ay lalong nabahala si Dongpil, naalala niya ang nakaraang babala na sa loob lamang ng 3 buwan ay magiging lubhang mapanganib at hindi na matitirahan ang buong kagubatan, kaya't tila napakaliit ng natitirang panahon para sa ganitong masalimuot na layunin. Sa kabila ng lahat ng hadlang at pangamba ay nanatiling matatag at buo ang pasya ni Hanji, buong pananalig at matibay na kalooban ay ipinahayag niyang kailangan at tiyak na makakamtan at makukuha niya ang mga ito bago matapos ang itinakdang panahon. Habang nagpapahayag ng matibay na hangarin ay muling naramdaman at napansin ang pagbabago sa agos ng enerhiya at puwersang nakapaloob sa paligid, na tila tumutugon sa kanyang damdamin at kalooban. Ang tanawin ay lumawak at ipinakita ang kabuuan ng natatanging kagubatan ng kawayan, mula sa pinakadulong hangganan hanggang sa nakatagong pusod nito. Ang tanawin ay lumipat at ipinakita ang kalalagyan ng kapaligiran sa oras ng gabi, kung saan natatakpan ng kadimlan ang buong lupain at naging tahimik ang lahat ng nakapaligid. Mula sa labas, ipinakita naman ang nangyayari sa loob ng isang tahanan kung saan malinaw at maayos ang ayos ng mga gamit at nakadarama ng ginhawa ang sinumang naninirahan doon. Isang tao ang nakahiga at huminga ng malalim habang ibinabawas ang pagod at bigat na nadama sa buong maghapon. Dahan-daang inaayos at sinusuklay ng mga katulong ang kanyang mahahabang buhok. Kasabay nilang niliilas ang katawan ng kanilang Panginoon. Gayunman sa kabila ng pagkapagod at tahimik na kapaligiran, hindi magawang makatulog si Yuamon habang damang-dama ang pagkabalisa na nanggagaling sa kanyang kalooban at isipan. Habang nakatitig sa kawalan ay muling pumasok sa kanyang isipan ang tiyak na balitang buhay pa rin si Seairang at hindi nawala at nasawi gaya ng inaakala ng marami, siya ang ika-4 na Ginoong Hong Yuamon, isa sa mga mahahalagang tauhan sa banal na samahan ng langit na demonyo. Habang nabibigatan sa pangyayari ay hindi matigil ang kanyang pagtataka, hindi niya lubusang maunawaan kung ano ang tunay na dahilan at layunin kung bakit ipinaalam at ibinahagi ng kanilang pinuno ang ganitong uri ng lihim at napakahalagang balita sa kanya.
Patuloy siyang nagmumuni-muni at nagtatansya sa masamang kahihinatnan, batid niyang ang sinumang mananatili sa nasabing pook ay hindi makalalampas sa takdang panahon ng 3 buwan kung hindi magagawang makamit ang pinakamataas na antas ng kahusayan at kapangyarihan sa sining ng demonyo. Muling umugang at tumunog ang tinig ng Panginoong Demonyo sa kanyang isipan na nagpapatunay at naigil-ilinaw na ganyan talaga ang likas na katangian at kalagayan ng natatanging kagubatan ng kawayan, isang lugar na puno ng hiwaga, lakas at nakatagong panganib para sa sinumang naroroon. Patuloy na nagtataka at nag-iisip si Yoamon kung ano ba talaga ang nais ipahiwatig at sabihin ng Panginoong Demonyo, matapos siyang biglaang ipatawag at harapin ng walang inaasahan. Biglang binanggit ng makapangyarihang pinuno ang isang bagay na naging dahilan ng matinding gulat at pagkabigla ni Yoamon, tinanong niya kung totoo ba ang balitang nagpasya itong hominin at makipagtunggali sa bunsong kapatid. Matapos ang maikling katahimikan at pagkabigla, buong paggalang at katatagan ay kinumpirma ni Yoamon ang katotohanan at inamin na siya nga ang nagpasya na gawin ang ganitong hakbang at hominin ang kapwa-alagad at kapatid. Tinanggap at dininag ng Panginoong Demonyo ang sagot ng walang pagbabago sa kanyang pananalita at damdamin, malinaw niyang ipinahiwatig na nauunawaan at tinatanggap niya ang pasya at layunin ni Yoamon. Inilalahad ng nakasulat na mensahe ang tunay na kalikasan at katayuan ng makapangyarihang nilalang, siya ang tinuturing na banal na demonyo na nananahan sa mas mataas na daigdig na hindi naaabot ng paningin at isipan ng mga tao, at ang kanyang pagkatao at kaisipan ay labis na malalim at hindi lubusang nauunawaan ng sinuman, batid din ng lahat na hindi siya nababahala at nagagalit kahit na ang kanyang mga alagad ay naglalaban-laban at nagpapaligsahan sa isa't isa. Sa kanyang pagmumuni-muni ay tila naintindihan ni Yoamon ang tunay na kahulugan ng lahat ng nangyayari, tila ipinapahiwatig ng kanilang pinuno na kailangang malampasan at masugatan ang lahat ng hadlang at kapwa nila nais makamit ang karapatang maging tagapagmana at magpatuloy sa kanyang landas at kapangyarihan. Lalong lumalim ang kanyang tanong at pagnanasa habang iniisip ang uri ng pananaw at kaisipang taglay ng makapangyarihang pinuno, nais niyang malaman kung anong uri ng daigdig at katotohanan ang nakikita at nauunawaan nito na hindi maabot ng karaniwang isipan, lihim din siyang naghangad na sana ay magkaroon din siya ng parehong paningin at pangunawa upang lubusang makita at maranasan ang mga bagay na nakikita at pinahahalagahan ng kanyang Panginoon. Sa sandaling iyon ay nanatiling tahimik ang Panginoong Demonyo na nagbibigay ng panahon sa kanyang kaisipan at nagpapasya kung ano pa ang kanyang nais sabihin at ipaalam. Muling nagsalita ang pinuno at binanggit ang kanyang obserbasyon, sa kanyang palagay ay maayos at mahusay ang takbo ng buhay at mga gawain ng ikatlong Ginoo, at tila nasa tamang landas at mabuting kalagayan si Hanji. Agad na nagbago ang damdamin at pananaw ni Yoamon matapos marinig ang sinabi, labis siyang nagulat at nagalit habang binabanggit ang pangalan ni Hanji, na punong-puno ng galit at hindi paniniwala na ang taong iyon ay masasabing nasa mabuting kalagayan at nagtatagumpay sa kanyang ginagawa. Bumalik sa alaala ni Yoamon ang mga pangyayari noong nakaraan, malinaw niyang naalala na halos hindi nakaligtas si Hanji matapos masalanta ng matinding pagbara ng masiglang lakas, at kahit ang mga ibinigay na lunas at gamot ay tila walang naidulot na pagbabago at kagalingan sa kanyang kalagayan. Hindi siya makapaniwala sa balitang kanyang narinig, tila hindi katanggap-tanggap na si Hanji ay nakabawi at lumakas ng labis, hanggang sa puntong kaya na niyang tiisin ang mabagsik na kapaligiran ng natatanging kagubatan ng kawayan at manatiling buhay sa gitna ng matitinding panganib, muling nagtanong sa sarili kung posible at makatuwiran ba ang ganitong mabilis na pagbabago at paglakas ng kapangyarihan. Lalo pang tumindi ang kanyang galit at pagkalito habang muling ibinulalas ang parehong tanong, sa kanyang pananaw ay tila labag sa katwiran at likas na batas ng daigdig ang naging takbo ng pangyayaring ito, kaya't hindi niya matanggap at lubos na nauunawaan ang lahat ng ito. Habang siya ay punong-puno ng matitinding damdamin, idinagdag ng Panginoong Demonyo ang kanyang pasya, sa malapit na hinaharap ay balak niyang ipatawag at tawagin ang ikatlong Ginoo upang humarap at makipag-usap sa kanya ng personal. Dahil sa sinabing ito ay nanlaki ang mga mata at natigilan si Yoamon, tila tumigil ang oras at ang kanyang paghinga habang nabibigatan sa kahulugan ng balitang iyon at kung ano ang maaaring dulot nito sa kanyang sariling hangarin at kapalaran. Hindi na napigilan ang kanyang galit at pagkabigo, sa init ng kalooban ay bumulalas siya ng masasamang salita at bumigkas ng matinding sigaw na nagpapahayag ng matinding poot at napamura. Sa kanyang isipan ang masaklap na katotohanan, kung mangyayari ang sinabi ng pinuno, ibig sabihin ay naging walang halaga at nawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap, lihim na plano, at mga hakbang na ginawa niya sa mahabang panahon upang tuluyang mapuksa at mawala ang kanyang matinding karibal. Habang nanginginig sa galit ay tinawag niya sa kanyang isipan ang pangalan ng kinasusuklaman, matibay na nangako at nagbanta sa sarili na sa pagkakataong ito, sa sandaling bumalik at humarap si Hanji, gagawin niya ang lahat ng paraan upang tuluyan itong mapuksa at gawing walang buhay na bangkay at hindi na muling makapaminsala at makahadlang sa kanyang landas.